Ang punto niya, walang masama dun sa verification. 'Di ba? Opinyon niya yun eh. Eh syempre kayo nagsampa eh. Alangan namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification, mali yung nangyari. Eh ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Eh, sasabihin nyo yan, opinyon nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte. Patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyong marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte para merong third party. Bakit ba kayo takot na takot na takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers, huwag niyong ipatawag. Idemanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami, patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Gusto nyo lagi kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya ng proyekto. So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Anong sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Nasa kanila ang pera, paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, abot. Abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw nyong dalahin sa korte dahil hindi nyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referral. Sabi mo strong. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit takot kayo? Desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay strong. Ang ibig sabihin lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Walang problema kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang amin. Dapat ganun. With confidence. Eh kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. Into the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito magiging kanilang mind conditioning. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi nai-impluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mina-mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi pag nakialam sila, nakondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino na nakapanig sa Duterte ayaw nilang impeachment.
proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Ngayon, nagbibida-bida ka, Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magde-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara o hindi. Naiintindihan nyo ang difference? Senado ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. O halimbawa, sasabihin nyo, i-impeach natin si Speaker. Hindi ako abogado, but as far as I know, hindi po nai-impeach ang Speaker, ang Congressman. Oh, pwede ba yun? I don't think so. Bakit? Hindi legal eh. Hindi naman nai-impeach ang di ba? Naiintindihan nyo na? Ang pinag-uusapan ba nito, legal ba yung ginawang impeachment? Drilon, hindi mo naiintindihan at tumaba ka na ng ganyan, tumagal ka na sa Senado, hindi mo pa alam yung difference? Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Hindi po mag-a-act ang court to decide. Ang didesisyonan kung legal o hindi. Huwag pa ulit-ulit, ha? Questions of jurisdiction. So, it's best... Inaantok na siya, inaantok na, matutulog na yan. Nagbabalita mo. Eto lang sa akin. Ibalik natin dito sa mga pagmumukha nito. Hindi nyo na makita ulit si Martin, di ba? Asa na siya? May kaso po kasi si Martin. Yung speaker nyo may kaso. Kinasuhan ni Alvarez. Nagtatago. Bakit kayo nagsasalita? Ang punot dulo nito, ang pasimuno nito si Marcos at si Tamba. Yung dinodiyos nyo. Siya ang pagsalitain nyo. Ako, Speaker, Martin, kung matapang ka, huwag ka magtago sa mga brief na itong mga congressman mo. Ha? Ikaw mismo, harapin mo rin yung korte. May kaso ka rin di ba? Harapin mo yung taong bayan. Kini-question, bakit nyo finil-upan yung budget? Bakit may blank items? At yung pinil-upan na budget, ay mapupunta yan sa ayuda. Harapin mo yung taong bayan. Nagtatago ka eh. Huwag ka magtago sa the likes of Suarez. Huwag ka magtago sa brief ng mga yan. Ha? Sinasabi natin dito kay ang lilinis nila eh. Sila nga ang daming problema. Isipin ninyo, pinalusot nyo blanco. Tapos bulag kayo, pipi kayo, wala kayong nadidinig. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Ang impeachment nyo kay BP Sara, ang issue 150 million lang yung confidential funds. Kung hindi ba naman kayo nukno ka ng mga ipokrito? Diba? Huwag ka magtago dyan, Tamba. Lumabas ka dyan. Huwag kayong takot. Huwag kayong takot doon sa patas na magdidesisyon. Gusto nyo kasi kayo lagi nagdidesisyon kung ang isang tao ay inosente o hindi. Huwag ganon. Diba? Patas naman Bakit? Hawak ba ni PRRD ang korte? Hindi naman hindi rin hawak ni Tamba. Yan nga maganda, patas Nasa gitna. Malayo sa kamay ni Tamba at malayo sa kamay ni PRRD. Fair. Next topic po tayo. Ito matindi. Pagdadasal. Malapit na. Ipagbabawal na din. Pati sa Pilipinas. Delikado po yan. Ginagawa palang krimen ang pagdarasal sa ilang bansa sa Matindi, Europa. no?
Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Amerika tungkol Oh, teka muna ha, liliwanagin ko. Ay hindi, totoo ba yan, Coacholi? Baka fake news yan. Si Vice President yan. Hindi po, Vice President ng Amerika, wag kayong tanga ha. Ito kasing mga alalay ni Tamba, medyo ano rin eh. Vice President, hindi po fake news yan. Vice President ng Amerika nagsabi niyan. Pinagbabawal na ang dasal sa Europa. Kahit sa loob ng bahay, alam mo mga kababayan ko, I really believe the end times is here. Yes po. Ako naniniwala. End times is not near. End times is here. Nandito na. And malapit na po. Sa aking tingin, sa nangyayari ngayon, isipin mo, bahay dasalan sinusugod na. Pagdarasal, ipinagbabawal na. Unti-unti na yan. Malapit na po. Malapit na pong bumalik sa pangalawang pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. dito. Alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondehar. Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany. Wala, galit na talaga sila sa Kristiyano, bawal na nagdadasal. Dati umangat ang Europe because they were godly. Ganyan din nangyari sa Amerika. Itinaas ng Diyos ang Amerika because they were they have fear of God. They were godly. Pero ngayon, talagang pasama na ng pasama. You see drugs everywhere. You see same-sex marriage. Bawal na magdasal at sinusugod na po ang mga sambahan. Mariing kinundena ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Isipin mo yun, nagdarasal outside sa abortion clinic, kinasuhan ng krimen. Ganyan po sila katindi. Yaan na po ang kalagayan ng ating bansa. At sabihin ko po sa inyo, medyo delikado po yan. Alam nyo kung bakit. Mahilig tayo sa gaya eh. Remember this. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor before pa. Even before the election, bago pa nangyari kay Pastor ito, na sinasabi niya na talagang ginigipit ng Amerika ang mga religious leaders. Sabi ko, ganun. Parang nung una, hindi ako naniniwala. Ngayon napatunayan natin na even si Trump sinabi niya. Kaya nga babaguhin nila eh. Kaya nga napakaganda ng dating ni Trump. Hinabol nila yung mga pinersecute nila yung mga religious leaders. That's how bad America was. And I'm sure mababago to kay Biden kasi iba eh. Ibang, nakikita ko si Biden yung tayo niya na parang ibabalik niya sa Diyos yung Amerika. Kaya ngayon, lumalaban din siya na ito ay pinagbabawal daw yung magdasal sa Europe, kinokontra nyo rin. Alam nyo, hindi po malayo mangyari sa Pilipinas yan. Remember this, si Marcos nakigaya dito kay Biden. Diba? Anong ginawa ni Marcos? Pinersecute. Yung ginawa ni Biden dyan sa Amerika, ginagawa ni Marcos. Si Biden galit sa China, ayaw sa China. Ganon din ang ginagawa ni Marcos. Si Biden pinersecute ang mga religious leaders. Ganyan din ang ginawa ni Marcos. Tingnan nyo, walang respeto si Marcos at si Torre. Pinasok yung KOJC. Doon mismo sa katedral nila. Binaboy nila. Doon ang nagdadasal. Kumbagat sa Muslim mosque, kumbaga sa Roman Catholic, yung kanilang, ano bang tawag doon sa Roman Catholic? Yung kanilang Rome. Pinasok. Hindi nangyayari yan before. Dati may gera. Pag pumasok ka sa simbahan, hihinto na ang mga kalaban mo. Rerespetohin ka na.
Ngayon, iba po. Papasukin mismo katedral, bababuyin. Yan po ang ginawa ni Marcos, yan po ang ginawa ni Torre. And I'm sure, kung nagawa nila yan, uuna-unahin na lahat itong mga church, isusunod yung mga churches dito sa... Tingnan nyo, how they disrespect INC. Tong Dilawan, dinidisrespect. Pinagtatawanan ng INC, sabi nila kaunti lang ang INC. That's how they disrespect religion. At hindi pong malayo mangyari sa Pilipinas yan. Dahil gaya-gaya nga to si Marcos. Diba? Ano? Dati, bawal ang same-sex marriage. Ngayon, pinag-uusapan na sa Pilipinas. Diba? Baka magtataka kayo. Magulang. Hindi, coach, malabo yan. Hindi malabo yan. Kasi before, tabu yung sasabihin mo same-sex marriage. Ngayon, pinag-uusapan na. Before, hindi po pwede yan. Alam mo yung dinidemand nila? Pwede nang sumali ang atleta na lalaki sa pambabae. Basta nakapagpalit na. Pwede, dapat daw magkakaroon na ng ibang, di ba may ang CR pang lalaki at pang babae lang? Dapat meron ding CR. I have nothing against yung third sex, ha? Hindi ito ang issue. Ang issue dito, yung dating tabu, ngayon pwede na. Yung dating respeto sa reliyon, ngayon hindi, binababoy na. Why? Nang simula sa Amerika, na ngayon nandyan na sa Europe, na ginawa din kay Pastor Kibuloy sa Amerika. Ganyan-ganyan ang ginawa sa Amerika eh. Ngayon napapatunayan natin, tama pala si Pastor Kibuloy. Pinersecute siya doon. Lahat ng demanda niya because of persecution. Oh, ngayon, hindi po kami nagfi-fake news. Even the American government sinasabi, ititigil na po yan. Kasi nangyari po yan nung panahon ni Biden. Hindi po kami nagsasabi niyan, Amerika. Hindi po kami nagsasabi niyan, si Trump mismo. This is not fake news. Oh. Ganyan po katindi ang bayan natin ngayon. Ayon kay Vance, nakababahala ang ganitong batas na tila sumasakal sa kalayaan sa paniniwala. Bukod pa rito, mabigat ang ipinapataw na parusa sa sino bang lalabag. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ang tinutukoy ni Vance ay ang buffer zones law ng UK na nagtatakda ng safe access zones sa paligid ng mga klinika at ospital na nagbibigay ng abortion services. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa posibleng harassment o panggugulo. Tingnan mo ngayon, pinag-uusapan na rin sa Pilipinas na gawing legal ang abortion. Ay, tindi. Habang sila'y kumukuha ng mga serbisyong ito. Ngunit ayon kay VP Vance, maging ang pagdarasal sa loob mismo ng pribadong tahanan sa Scotland ay maaari na rin Hindi na matindi. Sa Scotland, bawal ka na magdasal kahit sa bahay mo. Alam mo, pag ginaya yan ng ibang bansa, halimbawa, kumalat yan sa Europe, ganyan ang gawain ng Europe. Pilipinas, mahilig gumaya. Susunod yan, may impluwensya ng Amerika. Hindi naman forever dyan si Trump eh. Maalis din yan, matatapos din ang termo niyan, mamamatay din yan. Before we knew it, ganun na rin ginagawa ng Amerika. Pag ginawa ng Amerika yan, I'm sure, ipagagawa yan ni Marcos dito sa Pilipinas. Kung hindi maalis ang Marcos. Kaya it is very, very urgent na talagang hindi sila magtagumpay sa impeachment. Delikado po. Alam natin ang kalidad ni Marcos. Hawak ng Amerika. Delikado tayo. Imagine ninyo, bawal na kayong magdasal sa loob ng bahay ninyo. Yung ang kini-question natin na illegal na ginagawa nila, droga, hindi nila masagot. Diba? I mean, what do you expect from an addict? Hindi ko pinagbibintangan si Marcos na addict, but still, the fact na pinagsasabihan ka na bangag ka tas ayaw mo magpa-drug test, we are on the presumption that you are an addict. If you're an addict, wala kang respeto sa mga dasal-dasal na ganyan. Hindi mo lang gustong pag-usapan ngayon. Bakit? Kasi it's a taboo now. What if hindi na taboo? Tingin nyo, hindi gagawin ni Marcos? Gagawin niya yan.
turing na krimen. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Even private prayers, gusto nyo yan sa Pilipinas. Maybe not now, maybe not tomorrow, but who knows? After 2 years, 3 years, mangyayari na yan. Na legal na itong pag-usapan. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Samantala, sa Amerika ay muling pinalakas ang freedom of religion sa ilalim ng Trump administration. Katunayan, ipinahinto ni US President Donald Trump ang weaponization ng DOJ at FBI laban sa people of faith sa US. Isa sa mga lubhang naapektuhan ng religious persecution na ito sa ilalim ng Biden administration ay ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayan, hinaras nilang KOJC ha. Hindi po kami nagsabi niyan. Si Biden. Ha? Aalisin na yung pag-weaponize to attack religious organization and religious leaders. Hindi po ako nagsabi. Presidente mismo ng Amerika. Ngayon, kung hindi nyo pa alam yan, saan ba kayo nakatira? Kasi i-deny nila yan. Hindi, Amerika po. Kaya alam mo, tuwan-tuwa ako dito kay Trump. I really hope that he can bring faith back to Americans. That he can bring back Christianity back to Americans. Kasi malaking ano rin ng Amerika eh. Malaking halimbawa. As always, may epekto talaga ang American sa atin. Gustuhin man natin or hindi, that's reality. Since nabuhay ako, mas lalo ngayon, ang lakas ng epekto ng Americans. Ngayon sa panahon ni Marcos. No? And good thing, ako hindi na makakaporma si Marcos dito. Maalis ang EDCA, ipagbabawal ang religious attacks. Hindi na pwedeng i-weaponize. Kaya delikado dito si Marcos at saka si Torre. Yan. Pinamaan ni Biden ang KOJC. Isa sa nabing biktima nila, si Pastor Kibuloy. Kaya ako alam nyo mga kababayan, naniniwala ako na meron times talaga na wala ka nang magawa. Lahat na lang ibinibintang sa'yo. Kung nagawa mo na lahat ng dapat mong depensa para sa sarili mo, iyon po ay nilalagay ka ng Diyos sa pagkakataon na don't worry. Parang sasabihin niya, don't worry anak, I will defend you. Ganyan po nangyari. After a few years, naupo si Trump. Nakita ng buong Pilipinas ang harassment na ginawa sa KOJC. Diba? Ang lagi ko sabi, time will reveal. Lumalabas ang totoo ngayon. Biktima ang KOJC ng religious, political harassment. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.